kachupa yung ating ingredients. Welcome back to my vlog! So for today's video, gagawa tayo ng mga ulam-ulam na favorite ko sa Philippines. At dahil nasa ibang bansa na tayo, minsan palagi ako nagki-crave yung mga adobong ganto, adobong ganyan, adobong kangkong. So ngayon for today's video, gagawa tayo ng adobong kangkong with tofu. Ewan ko lang kung makakain ito ng asawa ko kasi hindi sila sanay sa mga ganyang ulam, lalo na yung mga oyster, yung matamis na yung mga ganon. Ako naman, pagka nag-adobo, yung saktuhan lang, hindi ako ma-sugar. So, mga kachupa, ang oras natin is 2 p.m. At feeling ko yung asawa ko makakarating ng mga 3, 4, mga ganyan. Tapos nagdi-dinner kami ng mga 4, mga ganyan. So, mga 2:00 pa lang nagre-ready na ako dahil ang breakfast ko nga, diba, sabi ko sa inyo nung mga nakaraang vlog, nagbe-breakfast ako ng mga 12. Sinasabay ko yung breakfast and lunch dahil wala naman masyadong ginagawa dito kaya hindi ako palaging nagugutom. So, isahan na lang. So, in one day, kumakain lang ako ng 2 times. And then, ganun talaga, pagka kailangan mong gusto mo talagang pumayat at gusto mo mag-detox ng mga toxic sa mga katawan mo, kailangan mo mag-fasting ng kaunti, di ba? So, tara na mga kachupa, naghiwa na ako ng bawang sibuyas, tokwa, at saka kangkong. Ipapakita ko sa inyo yung paano, ang step by step. For sure naman lahat ng mga tao siguro marunong na magluto ng mga ganyan-ganyan, pero share ko lang to. So, watch our video! Let's go! Unahin natin yung tokwa. And then, painitin lang natin tong ating mantika. And then, pagka medyo mainit na, ilagay na natin yung tokwa. Kasi pagka hindi mo yan ininit, pag nilagay mo to, didikit ang tokwa, madudulog. Gets? Char. Dahil pinaiinit ko pa ang mantika, magsaing na tayo ng brown rice. Ito para mga kachupa yung ating ingredients. Meron tayong tofu, kangkong, garlic onion, black pepper, oil, and then soy sauce, and then oyster sauce. Yan lang po yung ating ingredients. At syempre, hindi mawawala yung pagkain ni Katie. Nagpakulo na rin ako ng kalabasa sa tubig. And then, i-smash ko lang yan. And then, lalagyan ko na ng cat food.
So, bumibili kami ng ganito. Yung ganito niya, dati nauubos niya, yung hindi ko pa alam yung squash, na yung pwede pala ihalo dito sa cat food na to. Ito, minsan, dati, ginagawa lang namin to isang araw, isang pagkain. Ngayon, mga 2 delata, 6 days niya na nauubos, mga kachupa. Kaya minsan, pag may mga cat kayo sa bahay nyo, at gusto nyo maging healthy yung cat nyo, ito ang gawin nyo mga kachupa. Kasi minsan, ang laki rin ng tipid ko rito. Kasi mahal din to mga kachupa. So, let's go. Gawa na tayo ng cat food. Luto na tong ating pupo. Lagyan lang natin siya dyan. Kiki, mapapanis to eh. Doon ka! Yung pakailaman niya ha. Pakailaman. Sabi yung pakailaman yan ka talagang bata ka eh. Sabi! Hindi ka takot sa mami mo, no? Siguraduhin natin mga kachupa yung ating kalabasa, durog na durog, para pag kinain niya, hindi natitira. Actually, gusto ni Kiki yung kalabasa. Kiki! Gutom na gutom ah. May cat food pa yan sa plato niya. So, ang una kong gawa, noong 11 pa. Ayan, nakita mo naman yung date mga kachupa. And then, pangalawa kong gawa, ang laki rin pala na natutulong, no? Ito ngayon, 18. So, mamaya ko na siya papakainin kasi meron pang cat food sa kanyang plato. Lagay lang na muna natin to sa rep. Ay, prito yung mga tokwa, hiwain na muna natin siya. Perfect! Buksan ulit natin itong kala kasi pinatay ko eh. So, ilagay lang natin siya sa medium kasi pag kami naks, laging nasusunog. So, laging medium lang ang ginagawa ko. And then, inuuna ko yung bawang.
Sabay ko na nga. Lagay natin itong black pepper. Lagyan natin ng oyster. And then, takpan natin. Ilolong mo sa akin kung sino aking mahal. Ang pag-ibig ko'y aking kailangan. Sarap. Ito na. Pwede nang kumain. Very delicious. Kinain na dito sa kaldero. Sarap niya mga katsupa. Init. Tito, wala talagang magawa. Anyway, mga kajupa, pagka nagluluto kayo,
lagi kayong magtatansya, wag kayong gagamit na, uy, anong sukat niyan, mga ganyan. Ako sa tansyahan lang ang luto ko, kumbaga parang jackpot, parang ganun. Ano lang talaga, panlasa lang talaga ang ang gamit ko, hindi yung pangsukat. Kasi minsan nakakalimutan kong isulat sa notes yung mga sukat-sukat. Kaya ang ginagawa ko, panlasa na lang. Masarap din naman. Hindi ako naglagay ng suka, beef cubes, betchin, mga ganyan-ganyan. Ang nilagay ko lang is toyo, oyster, and mantika, paminta. Yun lang. Tsaka tubig, kaunting tubig, mga kachupa. Wow! Ang bango ng ating adobong kangkong with tofu. Umuusok-usok pa. Kain na ako, nagugutom na ako. Hindi ko na maaantay yung mga yun. Ay, mabait ka. Pasok ka muna sa kwarto. Kain na ako. Kasi ano oras na, hindi pa ako nagtatanghalian. So, kain muna tayo. Kumuha ako ng 2 okra and then titikim-tikim lang naman ako. Tapos later, sabay-sabay pa. Kung gusto niyo na spicy, mga kachupa, pwede niyo lagyan ng pepper crush. And then, ayoko kasi lagay dito kasi ayaw ng mga ibang tao. So, kuha tayo dito. Kuha tayo ng panandok. Ito kasi mga kachupa, gusto ko sa ulam, laging maanghang. Pero hindi ako nakain ng noodles na super anghang ha. Yung konting a little bit of spicy. Mga ganun. Konti lang naman. Tikim lang to ha, kachupa. Tikim pa rin sa plato. Minsan kasi pagka ayaw nila. Bagay sa mga yan. Lagyan mo ng meron na tayong adobong kangkong with okra. Tikman natin. Perfect. Hindi ako nagkamali. Kung nagkikrave kayo sa mga adobong sitaw, adobong kangkong, gawin nyo na mga kachupa. Kasi healthy rin naman yun mga kachupa. Huwag lang kayo kakain ng white rice. Brown rice gamitin nyo. Sarap. Baka mamaya may mananood. Nagutom mo ko. So maraming salamat for watching this video and I hope na may natutunan kayo sa aking vlog. Thank you. Don't forget to like, subscribe our channel. God bless.